Okay, react tayo. Hiraya Battlegrounds, wala akong idea dito. EJ Power versus Kalmado. Pero tingin ko maganda tong laban na to kasi ang lakas lately ng performance ni EJ Power. So, react tayo. Taas ko ng volume konti. Let's go! Advance tayo sa round 1. Hiraya Battlegrounds, deal tayo ngayon sa Power. Nag-agree na sila off camera. Kung sino mauna, Kalmado. 1.5 speed tayo. Let's go! Bago ko umpisahan yung round 1 ko, gusto ko muna sabihin fuck you sa nagsabing magaspang yung mukha ko. Ang ina mo, sa ulo mo. Game! Woo! Muli akong nananabik. Di dahil ikaw katunggali sa entablado pagtanik. Pero nais ko pa Alam ko sa ibang bansa to kasi may vlog about dito si Batas eh. Dito kay Mister pag pumadyak buong daigdig mayayanig. Pero tang ina mo tulig, di mo ako madadaig. Kahit pumadyak ka pa dyan, di mo ako mayayanig. Baka sikmuraan pa kita ng literal kang maging down to earth na sa akin pakahahalik. EJ Power na daw kalaban at ako'y lugit ang ina. Ikaw pinanood kayo sa ticket, daming bumili, di ba? Pero expect the unexpected, lahat matatameme na. Dahil expect, nilang lamon ako sa'yo pero di mo expect na sa akin magkakaletse-letse ka. Pero sige, palag-palag dito sa kupal magbita ngayong... Saan tong Hiraya? Toronto, Canada nga. Huli na kita, saksak mata, putang ina, kaya mandidilim lang. Paningin mo sa akin dahil binulag na kita. At napakinggan ko pala yung kanta mong weirdo. Gago ang weird mo. Kanta yan tungkol sa pagkasintu-sintu mo kaya walang gustong makihalubilo. Kasi nung elementary, siya daw yung classmate na nakakakilabot. Nung nag-introduce yourself, walang intro, kumain ng kulangot. Ako sabi niya pa meron siyang sariling mundo. Ganun daw kayaman si pare. Mananampal pa nga ng dollar bills kay Abra, yun ang eksaktong sinabi. Tapos malalaman namin sa laban yun ni Shea na yung misis mo, pinakasalan mo sa garahe. Sabi niya pa kay Shea. Reference? Dalawang laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. Ayun, naribat ang katuloy na buong network mo. Kwintas nga pa lang. Yan kasi, wag feeling may kumikinang-kinang dyan, kinang-inang yan. Kung yung misis mo may tiba-tibang dyan, di mo pinaghandaan ng kasalan, gusto niyang kahinatnan. Pero yung sagot sa kung bakit sa garahe, niya pinakasalan, automatic na yan. Kasi doon niya manually kinalikot bilat niyan bago niya sinakyan. Kaya musta? Mr. PTSD na kampiyon sa unang salang. Kaso walang good luck at kay GL natalo kasi puro kayabangan. Magpakamilyodas man sa pagka-immortal, di ka mag-iisa buhay champ ilang beses mang salangan dahil para alang din si Badang na veterano sa edad experience pero binubobo sa larangan. At speaking of PTSD, dahil dyan, mga tropa mo walang alinlangan kang tatablahin. Sa tambayan nyo, di ka tatanggapin. Kasi sa tuwing inaatake ka daw ng PTSD mo, bigla mo silang pagsasaksain tapos pagraratratin. Kung ganito na naman yung tropa o talagang nakakapraning, biruin mo kausap mo lang, tapos nalinat ka saglit, bigla ang babarilin. Pero kahit pa paano, isang karangalan na makaharap ka, EJ Power. Lul, joke lang, baka tulak pa kita sa taas ng CN Tower. Alden Richards. Alden Richards. Baka Alden Retard, papoging mongoloid na rapper. Ito pala yung tunay na Alden Retard, DC Prince. Sorry na, brother. Kasi siya daw yung bay ng flip-top. Alden na naging rapper. Kaso nagka-PTSD, doon daw laging nagsasuffer. Kaya nag-change character sa sundalong may saltik na mukhang alcoholic. Aba nice. Sir, itong Alden naging Baron Geisler. Kasi nag-umpisa to bilang papoging fuckboy na nakakadiri lang. Ngayon, pagka sundalo in-play sa battle kasi tamang trippings lang sa kabutin niyang natitikman. Kaya sa lakas ng trip, mga inosente din nadawit. Sa kada hirit niyan, kaya anong sundalo? Baka terorista, dahil kada laban naging damay sibilyan, kaya bayani mong imahe ay wala ng silbihan. From hero to villain, ako di man lang natindihan. Tingin ko pa rin sa'yo, EJ, na pumiyok na binibigyan ng bagong dahilan kung paano pagtitripan. Kaya ako naging ma-Eric sa taas ng narating na parang ceiling fan, aba wag kang nahihibang dahil kung usapang big names, EJ yung sa'yo, midget lang. Haba ng road niya. Parang ano yun? Parang 3 minutes sobra yun. 4 minutes. Let's go. Yo! Ito US Army / Filipino fighter laban dito sa OFW na TFC subscriber. Kung ba't di kita nireplyan sa comment, dapat alam mo na yung best answer. Di sa akin nagmamatter yung mga rapper na wala sa verse tracker. Ano ba? Ano ba kung pinasok ko? Kagagaling ko lang sa ahon. Humarap ako sa tsunami. Tapos binigyan lang ako ng crash dummy pagkatapos kong makipagmuroami. Kaya saan ka humugot ng kapal ng mukha para sa komunidad Somali, panira ka lang dito sa Toronto para mga putang inang Punjabi. Oh, grabe, Derek. Panira yung Punjabi, loko. Sige nga, paano ko susulatan ng barayang huyo na yan?
Pag ganito yung itsura ng kalaban, putang ina, suntukan na lang. King ina kasing mukha yan. Puro itim na pekas ang bangis. Pero huwag kayong maalarma, malaki yung kaibahan ng MPAX sa galis. Ito yung itsura ng salitang katumbas ng punyeta at taragis. At ganito yung resulta pag yung inire mo na jerbas may mais. Pero huwag kayo. Canadian na daw tong si kumpare. Hindi na rin ito naghuhugas ng puwet pagkatapos niyang tumae. Kaya ka lang naman nag-Canada kasi ang tinapos mo lang sa Pilipinas ay elementary. At kung nag-stay ka sa Pilipinas, ang tanging English lang na matututunan mo ay, "Good afternoon, sir. Welcome to Jollibee." Pag nag-spit primarily, autistic similarity, nakakairita kang pakinggan parang English ni RCG. Akala. Ito na ba yung pambato ng taga-norte? Bagong talentong pinoprospe? Ito yung hari ng hiraya? Pues ngayon ka mako-fraud check. Kaya ihanda mo na yung brown mo na pasaporte, life insurance, pakidoble, dahil mawawala ng silbi yung libreng healthcare nyo dito pag diniretso kita sa morgue. Okay! Total miss na miss ko na rin namang kumitil ng mga filingero na basura. At yung pinakamalamig nyo dito na klima, mamaya-maya normal mo na lang na temperatura. Akala ko ba, cool, calm, collected. Ba't sa tulang namumutla itong kulang di ubra at kung kulang ay tutumba at ibubulgar, hindi natural, pagkamuskular at pagkabrutal? Oo, homecourt mo pero ba't parang di mo natutunang lumugar? Huwag mo na subukang dumura, huwag na rin subukang bumuga. Bibig ay lubusang bubula, kaya sumunod ka at sumamba. Di ka na makakapag-relax sa oras na dinukot iyong muka. Dahil pag sinabi ko na calm down, lumuhod ka at sumupa! Sabay. Veteran style lang ni EJ to. Hindi man mahina si Kalmado pero grabe. EJ yan eh. Sabay sa bunot! Anong karime ng EJ Power? Ano? Bagay tingalain mo ako na parang CN Tower. Ngayong natsupa mo na si Idol, ayos ba? Now stand up and be proud. Etong si calm down, bigyan nyo ng camrag. Wipe your fucking mouth! Diba? Ganyan naman basic. Pambeterano yung galawan. Kayang-kaya mo dapat i-name flip kahit yung mga walang pangalan. Ano ba kasing mapapala ako sa paglaban dito? International travel? Para lang sa laban, sumargo? Hindi. Tingin ko dito, time travel, pabalik ng mga panahon na amateur pa ako. Kaya para saan? Para sa experience? Wow! Anong makukuha ko na XP sa mga tulad mong hilaw? Kung para mag-level up lang ako, kailangan ko pang pumatay ng milyong-milyong ikaw! Tingin mo todo ako sa'yo? Swerte mo naman, Brad. Ang tigas ng mukha mong tumayo sa harap ko, boy. Hindi mo deserve yung spot. Biggest moment na to ng karir mo, mag-main event sa komunidad, pues tingin ko dito side quest bago ulit dumurog ng sikat! Ano oras na? 11:06. Pues 9:06 pa lang sa bansa kung saan ako nanggaling. Ngayon alam nyo na yung layo at agwat ng diferensya namin. Pinauna na nga kitang bumanat, nagawa mo pang hingalin at 2 oras na kayong advance, putak, iwan ka pa rin sa akin. Yeah. Hindi! Ako stepping stone para yung karera mo makaabante. Dahil kung di ka naman nag-ipon ng pambayad, hindi pa mangyayari. Real talk, ilang taon siyang nag-ipon para lang sa akin pamasahe. At ang masait yung buong buhay niyang pinaghirapan, 4 na oras ko lang nabiyahe. Kaya ang mapapayo ko sa'yo, Kalmado, huwag kang magpakakampante. Dahil sisiguraduhin ko next battle mo dun ulit yung venue sa garahe. Puta, pinagbayad ka na nga, pinadurog ka pa sa akin ng sapilitan, hindi mo pa ba nakikita? Pasimple ka nilang pinain kasi di lang nila masabing ayaw ka na nilang maging kaibigan. Para magka-hype tong liga nyo, ikaw pinasalvage. Sawa na lang din sila sa extra na baggage kaya binigyan ka ng kunwaring advantage. Takot lang din silang masira o karir nila. Kaya ikaw yung pinangharang sa rampage. Kaya anong pinakamalakas sa hiraya? Ulul, isa lang collateral damage. Sige, ngumiti-ngiti ka lang ngayon. Sulitin mo na muna yung moment. Saka mo na lang mararamdaman yung sakit kapag minumura-mura ka na sa comment. So do what you are fucking told. Simulan mo nang ipilit yung estilo mong malalim. Huwag kayong mag-alala. Iisihan ko lang yung pag-virgin dito sa bagitong alanganin. May round 2 at round 3 pa. Hindi pa ito solidong wawa sa akin. Bawal ka munang madungisan ng husto. Magpapapicture ka pa sa akin. Damn. EJ is just showing that he's a veteran and he played the big games already. Grabe, minama. Next. Awan. Round 2. Round 2 talking about, man. Round 2. Hey, hold down. Kalmado, let's go, baby. Come on. Hold down. Let's go. Naghahamon ng suntukan? Dito ka pa nag-angas? O tara suntukan mamaya sa labas? Tara palag-palag, hindi ako nervyoso bro. Huwag mo akong babantaan lalo't andito ka sa teritoryo ko, tangina mo! Let's go. Bago ko umpisahan yung mga linya ko sa round 2,
gusto ko muna magpasalamat sa kada shoutout sa Hiraya o heto malaking fuck you. Tinawag mong average MC yung hari ng tugma. Ludi. Tinawag mong average MC yung hari ng tugma. As if mga pilit mong tugma, di sa kanya galing yung hulma. Tapos umapir siya kay Luns. Anyari, takot ka? Sa sobrang kahihiyan si pare, gusto sa lupa, mabaon na. Nagmistula antay ladyboy sa pangyayari kasi nakapun ka. Oo, nakapun. Nawalan ng bayag. Tipong lakas maghamon, pag inambahan, biglang di napapalag. Tapos kinatatakutan daw to ng kung sino man. Pwes wala akong pake kung sino yan. Tingin nyo dito banta, tingin ko dito biro lang. Mula sa mga linyang mandamay ng sino man at barang pang malibog lang, kayo'y tila pinasakay sa tubibo kasi tuwan-tuwa kayo sa pagpapaikot niyan. Pero ngayon masama ugali ng kalaban mo. Galing Demon Clan, Man of Steel di mauganang. Kahit anong stilo yan, panis dark humor mo pag ako naglabas ng kapilyuhan dahil pagka-joker ko'y payasong nawala sa katinuan. 7 days ka lang dapat paghandaan kasi nga ang week mo man. Pero malakas daw tong sumuntok na parang ipo lang. Pues ngayon bugbog to sa akin. Simulan yung videohan kaya simulan yung bugbog to sa akin. Simulan yung ngayon bugbog to sa akin. Simulan yung videohan pagkat kalaban mo'y halimaw din sa punches na parang hitmonchan at napansin ko lang. Napansin ko lang sa mga inosenteng dinadamay mo sa linya, laging laman ng dark humor mo sa liga yung mga kasawian at kasiyahan ng mga may kumpletong pamilya. Mula sa anak ni Bossing at Pauline, Pamilya Aquino, pagkalaglag ng anak ni Robin at Mariel, pati sa airpods ni Jano Gibbs. Yan ang mga ginamit mong sangkap sa pagpapatawa. Desperadong tanga, pero kaya mo lang yan nagagawa kasi never kang nakaranas ng pagmamahal at alaga mula sa tunay mong ama. Real talk! Kasi bata ka pa lang, lumayas na siya sa bahay nyo. Kaya naiinggit ka kay Ramon at Tanggol kasi nauna pa sila magkita bilang mag-ama kesa kayo ng tatay mo. Kaya gets ko yung galit mo hanggang ngayon na may panganay ka. Pero EJ, okay lang yan. Si Luffy nga rin hanggang ngayon di pa nakikita yung tatay niya. Tapos lakas mong yabangan si Poison na di makasali sa Family Feud. Porkit may substitute kang daddy sa inyong Family Dude. Pero congrats EJ sa kanang ganap na ama, may sarili ka ng Family Dude. Eh di ngayon, pwede ka nang sumali sa Family Feud. Pero joke lang. Babaw nun, Kahit ah. sa kabila ng panggagago, may malasakit to, kapatid. Kung sakaling sumalangit na way, ang putang ama mo, pwede kitang hiyatid. Yeah! Sa sementeryo na kayo mag-reunion, mas mabuti na yan. Uubusin ko lang buo mong ang katulad ng ginawa ni Itachi sa Uchiha Clan. Mali ka ng madilim na mundong pinasok, di ka makaka-back out. I crippled your whole rounds, di ka magsa-stand out. Basag-basag bungangan ito sa akin. Tila may slash mouth, kaya si EJ Power na iwang powerless sa pakusalarin ng pagka-blackout. Hey, yo, that's round 2. Kalmado, guys. Pangit ng ender niya. Ang ganda ng round 1 ni Almado. Hindi mahina yung round 2 pero pangit ng ender. Yo, kompleto pamilya mo dito sa Canada? Eh di congrats. Sarap sa feeling. Congrats, may isang buong henerasyon kayo ng mga alipin. Inaasar pa. Yung stepdad ko, Amerikano. At least stateside. Guwapo. Kesa naman sa nanay mo, nasa Canada at lahat-lahat, kumakantot pa rin ang kamukha mo. Alam niyo, sa lahat ng sinabi niya, isa lang ang pinakamabisa diyang sagot. Nurse, gising na siya, painumin na to ng gamot. Ganito yung mga Mongolid sa Canada eh, no? Hype na hype kung gumanap. Buti pa yung mga Mongolid sa China eh, pinapatay agad. Mas sikat pa sa'yo yung pukinangin ng piyok ko. Tuwing naririnig ko tong mag-rap, sadyang nakakapikon bro at nakakademonyo dahil ganito yung magiging boses mo pag nagsalita ka habang pisil-pisil yung ilong mo. Nawalan ako ng gana sa laban na to mula nung narinig ko nabanggit mo sa Tombstone. Tombstone. Sa mga mag-asawa dyan, eto dahilan ba't kailangan nyo mag-condom. Pa-English ka pa kasi. Anong feeling mo? May accent ka na dope? Gago yung baluktot ng dila mo pang malapit ng ma-stroke. Hindi ka pa pwedeng isa lang sa gantong klase ng bakbakan. Hindi ka pa nga nakakatikim na masigabong palakpakan. Masyadong maere, puro plane naman pinapakita kada laban. Delta Airline ka sa Toronto, hindi nakakamatay ang yung bagsakan. Jonas Abra GL. Yan yung mga nakatalo sa akin pagdating sa battle rap. Samantalang ikaw? Jonas Abra GL. Gusto mo pa, ano ba ko naman kay Jonas pati EJ? Tinalo ka ni MRK. Tangina, who the fuck is that? Real talk, yung mga nakikita ko may potential dito sa Hiraya ay sina Prince, Kengkeng at Santo. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, isa lang ibig sabihin niya, magsitigil na kayo. Tangina kasi mag-react nito ni Santo eh.
You crazy? Sobrang OA kinang ina. Gago, nagmumukha ka lang tanga, lalo't di naman ganun kalakas linya nila. Kaya kung yung mga gineguess nyo ditong sikat, hindi kayo madiretso at kinukonsinti kayo magbida-bida, pues ako pumarito para lang sabihin na tigilan nyo na yung pambobola sa isa't isa. Ang lakas pa ng... Dinurog yung buong tawag yan eh, league. Ang loob magpangalan ng kalmado. Feeling mo, boss na boss ka. Gagong, legit na kalmado yung lola mo. Kasi comatose na. Anong klase kang apo? Ba't ka nagkaganyan? Ipapadala na siya kay God, puta di mo pa rin siya pinapadalhan. Kaya huwag kang masyado dyan pasosyal. Huwag kang piling mata pobre dyan, my God. Ang pinakamahal mo lang na napadala sa Pilipinas, Toblerone na lasang dab. PR ka dito? PR ka? Ulul! Baka tignan natin angas mo pag bigla itang na-report. Kilala nyo si Tirso Cruz III? Ito naman si Tirso Cruz Deport. Baka pag pinul-over ka ng immigration, wala ka dyan mahugot. Pag hiningan ka ng PR card, ang ibigay mo, suki card sa Pure Gold. Kaya ang tanong, bakit sa mga battle mo palaging feeling big time ka kung magbida? Eh kung tutuusin, nakikitira nga lang sa living room ng yung mga magulang, di ba? Anong feeling mo? Dinala ka nila dito kasi gusto ka na makapiling ng yung bobong ama at ng yung putang ina? Tanga! Dinala ka lang nila dito para may katulong na silang magbayad ng mga utang nila. Damn. Papost pa ng family picture niya sa Facebook. Kala mo pamilya na huwaran. Ang sweet-sweet ng mga putang ina. Kala mo hindi nagsusumbatan. Nung pinanganak siya, sabi ng magulang niya, sa wakas, may tutulong na makaahon sa atin sa kahirapan. Kaya kung may nabuo sa libog at may nabuo sa pagmamahal, eto nabuo dahil sa pangangailangan. Kaya ang pagiging kalmado sa battle rap, huwag mo nang hangarin ang pag-aralan mo kung paano maging kalmado sa gitna ng maraming bayarin. Yan ang katotohanang masaklap na dapat mong matanggap. Maginhawang pamumuhay, hindi mo malalasap. Bawal ka munang magpakasal at bawal ka munang magpakasarap hanggat nabubuhay yung mga magulang mo dahil isa ka lang retirement plan na anak. Ano? Personal na masyado? Lahat ng baho mo lantad, ganyan talaga pag ako tumadtad. Isa kang taong bulagsak, wa-effect, yung baduy mo na swag. Wala pa ring imek, binastos na't lahat, di pa rin nagawang sumapak. Tanggapin mo na lang na ang kalmado'y pinagandang termino lang para sa mga taong takot pumalag. Sumobra at lumabis, mga bombang hinagis. Pero kahit puro kaberdehan, sinigurado pa rin umuobra sa lapis. Titingalain pa rin aabangan aking mga nabuo at na-practice hanggang sa umabot yung pang-Alaska sa Toronto na parang Aurora Borealis. Wala siyang ganon! Kasi para lang tong si Eminem nung kinakausap niya si Stan. O kaya para lang tong si John Cena na binabattle rap yung fan. Kaya pinakamasakit na statement to. Hindi tayo magka-wavelength, bro. Pinakamalaking damage lang na magagawa mo sa akin ay pababain engagement ko. Oo, maaaring mag-million views to. Pero sisiguraduhin kung wasak-wasak at ang ina. Yung tipong kahit mag-trending tong laban natin, di mo to mapagyayabang sa iba. Kaya imbis na, ispit mo pa yung mga walang kapararakan mong salita, mag-choke ka na lang sa round 3 para di ka masyadong nakakahiya. Tite! So yeah, 1 million views na ba to? Ito na ito. Magti 300k. Not bad. Let's go, round 3 EJ. Ay, kalmado. Last round. Oy, putang ina, oy. Walang tatay ng asa ng happy family. Siya. Wala daw ang PR card. Putang ina mo ka. Wala daw ang PR card. Booking ina mo. Ano to? Ayun o. PR card. Putang ina mo. Di daw pakasap. AI lang yan. Dul. Okay, game? Napanood ko. Yung laban nyo ni Shay, yung kulit ng ginawa mo. Pero susubukan ko rin yung gawin para pagtripan natin anak mo. Kasi yung baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Yung baby mo na yan, Reference. isa ako sa nag-abang dyan. Paborito niyang chupon yung burat ko nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako nag-alaga sa anak mo na toddler, parang walang yung stepfather. Paliliguan ko siya sa washing machine, tas patutuyuin ko sa dryer. Pero joke lang, ayoko na rin ng bullshit. Sawa na rin ako sa mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng chocoman, tas di ko paiinumin ng tubig. Yang anak mo na yan, bubuhatin ko sa leeg hanggang mawalan ng lakas yan. Sabay forma ng shooting form parang ikobi dun sa trash can. Ganyan ko binaboy anak mo, pugot ulo, binakbakan. Tapos yung misis mo, pinaganto, sabay boom, dinakdakan. Kaya isang hapon umuwi ka't nakita kanyang kinalalagyan. Duguan, walang buhay, nakahandusay na lang dyan. Mangiyak-iyak ka pang magtatanong ng, ano nangyari sa anak ko? Bakit nagkaganyan? Relax ka lang sir, huwag kang mag-alala, dapa lang yan. O siya, tama na yung senaryo masyadong gory. Pagtuunan na lang natin ang pansin kung saan nag-umpisa kanyang villain story. Siguro naman lahat tayo dito alam lalo sa mga taga-US na pumasok to sa US Army. Kaso ang akala niyang para sa benefits yung pagmimilitary. Di niya alam paraan pala yun para matrisam ng kanyang stepdaddy, yung misis niya at mami. Habang ikaw,
pinagpupush up at sinisigawan sa kampo. Sila din pinupush upan habang pinagsasalitan sa kwarto. Habang ikaw, nakikipaglaban sa bundok na hindi mo alam, yung pagitan ng bundok nila may longganisa ng apam. Habang ikaw, nasa bootcamp, nangangamba na baka bombahin sa gabi. Yung stepdad mo naman, binobomba rin yung misis at mami mo gabi-gabi. Kaya pagtapos ng serbisyo, umuwi siya ng pagod, di man lang pinagbuksan, nung ang katok niya padabog, saka na lamang, nung nasa, ay, shit. Kaya pagtapos ng serbisyo, umuwi siya ng pagod, nasa labas na ng pinto ng kwarto, di man lang sinasagot, saka na lang siya pinagbuksan, nung ang katok niya padabog, pagpasok sa loob, natulala parang sabog, nag-trigger yung PTSD di dahil sa lobong pumutok, kundi nung nakakita siya ng kondom na may tamod. Kaya yung putang ina mo, sasaksakin ko sa tiyan, tagiliran dibdib at leeg ng walang konsensya, para marami ang butas na papasukan pag yung shota ko nire-regla. Yung misis mong pabigat, luluhan dugo kakaiyak. Tututukan ko yan sa leeg ng itak, kaya sige mamili ka kung papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Pero dahil isa kang mabuting asawa at ama, gusto mo siyang maligtas. Kaya habang kinakantot mo anak mo, leeg ni Jonah nilaslas. At bago ang mapalag, tinaga kita sa may bias ngayon nakaupo at nakatali, walang takas kahit pa magpumiglas. Kaya ikamamatay mo yung pagiging loner. Dinali lang kita sa estilong napili mo, sir. Karumal-dumal lang sinapit itong putapeteng na corner. Sa aking Florentino Family Massacre, sila'y binaong ko seats, big Doon 6 feet under reference in a to particular Sportos. order. Ano, grabe na ba yung disrespect? Chill lang, di ako ganyang kawalang modo. In fact, sobrang bait ko pa nga, ipapakita ko ng todo. Ako mismo maghahatid sa'yo. Pauwi ng Colorado, nakalagay sa body bag bilang pasalubong galing sa The Man from Toronto. Ano, EJ, di pa rin ba masaya yung battle ng walang ganto? Nung napansin dark humor mo, naging gutom ka sa atensyon, kaya laging takam ka. Kaya binalik ko sa'yo yung pinaggagawa mo, medyo may kaibahan pa. Pero pasalamat ka't lahat ng yun nasa isip ko pa lang, kasi kung hindi, gagigabahan ka, kaya sa hinanda kong context ng dark humor ko, EJ, sana nasiyahan ka. Yo, Toronto, make some noise for that. Akin to. Dinamit pa yung anak ko. Wak naman ang lyrics. Palibhasa kayo ni Hazel, suki kayo ng abortion clinic. Kahit idamay mo yung anak ko, matalinong bata yung tanga. Ako panalangin ko pag nagkaanak kayo ni Hazel, sana maging 4 yung paa. Yo, para sa laban na to, napilitan ako magpaka-detective at magpaka-vigilante. Boring ba yung buhay mo? Pues gawin nating interesante. Di ko na kailangan pang sa replay dumali para dito sa taong cliche umarte. Tapos na ako dun sa Almado, talakayin naman natin ngayon si CJ Orate. Game? Game? Style mo to, di ba? Sino to? Sino to? Kay Ram. Angas ano? Mayabang ka bro. Matanong ko, ilang Canadian dollar yung pinadala mo sa kanila para lang may mabuga ka sa laban na to? Tagasulat. Yeah, right. Bullshit. Kay Basta Ramot. magpakahirap ka, dinadaan mo na lang lagi sa panggugulang leche ka. Ganyan siya mag-upgrade. Dati kay Santo lang nagpapasulat, ngayon sa mga flip-top MC na. Kaya yung civilian, Silvian, na line niya kanina, sadyang kaduda-duda. Si Mot at kay Ram na rin kasi nagsabi dyan sa mga diskarte mong salaula. Natanggap na nila yung pinadala mo, pero yung mensahe di mo pa rin nakuha at hinahayaan ka lang nilang spit yung mga binibigay nilang basura. Uto at bopol. Sinira pati honor. Tingin mo sa kanila tropa, tingin nila sa'yo sponsor. Hindi mo nga mapaganda yung shota mong sa kakatrabaho, samantalang kakapadala mo kay Lamot at kay Ram, ayun na, gold na asawa nila. Lab, paubos na yung savings natin. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, konting padala na lang, Lab. Ikukulab na nila ako. At pagkasend niya ng pera dun sa bangko, tanging masasambit na lang ni Mot at kay Ram, haha, nauto na naman si Gago. Naway sulit na sulit mo yung Remitly at GCash para sa mga barang malupit, dahil pag naubusan ka na ng pera, wak ka na ulit. Binisto na nga to ni Zion King sa pagbili niya ng mga bare. Sobrang grabe na ko. Para ako nagbe-vape tricks kasi lahat ng tao napapa-oh. Pinapasabi nga pala ni Cripply, tang ina mo. Kung di bibili ng bara, magnanakaw ng linya. Sadyang walang kadala-dala tong packshit na to. Antindi mo bro, galing na galing ka sa mga linyang hindi galing sa'yo. Ayan yung napapala kapag nilalakawan progreso. Gusto agad makarating sa tuktok sabay aastang konkreto. Ako hinubog sa World War, sinala sa tryouts, dumaan ako sa proseso. Samantalang ikaw sinushortcut mo lahat kaya yung anyo mo di kompleto. Wala nang teka-teka at wala nang etc. Sira na kredibilidad ng skema niya at kanina to hinihele ng kaba. Oo, round 1 at round 2, nagre-relax at nagpe-pretend ka pa. Kung kanina ikay kalmado, pues ngayon present tense ka na. Ang dapat Ba't kaya may cut doon kanina? pantadong to pinupuruhan ng sumbat. Saka ka na magyabang-yabang dyan kapag di ka na nagpapatulong magbuhat. Ako, pinagmamalaki ko na ako'y puro mula puno at ugat at higit sa lahat narating ko yung estadong to nang hindi sumusubo ng burat. Hindi ako nagkampiyon sa isa buhay. Yan na ba yung pinakamalakas na ibabato mo sa tuksuhan? Tanga, wala nang mas nakakahiya pa sa taong hindi yun mararanasan na subukan. Di ba gusto mo makuha atensyon ni Enigma? Pues abot kamay mo na yung best chance. Saktong tryouts mo na din to. At may pabaon pang remembrance. Kaya pag uwi mo ng Pilipinas, kasama
sumama ka na sa attendance. Oo, makakapasok ka na ng flip top, pero magbabayad ka ng entrance. Wala ang karapatang makipagbanggaan dyan ng sungay. Mas bagay sa'yo sampalin ng realidad bilang pangaral at patnubay. Ang makilala ng mga tunay at mapabilang sa mga mahusay, yan yung mga bagay na pagsasalsalan mo na lamang habang buhay. Buti nga pinaghandaan pa kita eh. Ano bang inaaman mo dyan? Gago yung mga gantong klase ng liga, dapat pinipre-stylan na lang. Marami pa akong proyektong tatapusin after kong tarantaduhin tong damuho na to. Samantalang ikaw, wala kang magagawa kundi manatili sa hiraya at mag-abang ng panibagong MC na dudurog sa'yo. Kasalanan to ng mga yesman mong panay sulsul at pagpapanggap. Hindi ka pa nga aabot sa kalingkingan ng mga wak. Kaya utang na loob, tantanan mo na ang rap. Ikaw ang pinaka-perfectong halimbawa na hindi to para sa lahat. Damn, durog na durog ang putik AJC. Napili masyado yung pagiging ingrato. Sadyang sumisirit sa baho lahat ng tumutugma sa ngalan na iyong napili. Kalmado, kadiri kang tao, alipin na aso. Ano, masakit na masyado mga salitang ginigiit ko ng klaro. Gago ang mas masakit na rinig mo lahat ng yan mula sa taong tinitingala mo. Eto na ang katuparan ng iyong mga hinihiling bro. Katapusan na rin to ng pagpipiling mo. Ako ang tang-inang kumpirmasyon na dapat ka nang huminto at sumisilip ka pa lang sa siwang ng oportunidad. Binagsakan na kita ng pinto. Kaya prangkahan na santo. Ayoko sa roster nyo. Huwag kayong mga feeling malakas. At babalik lang ako dito kung may pantiyef ka ng mataas pag nagharap kami ni Batas. Call out daw. Alam ko lang dyan si Batas eh. Yeah, the call out daw. Lang ako dito. Ayoko sa roster nyo. Huwag kayong mga feeling malakas. At babalik lang ako dito kung may pantiyef ka ng mataas pag nagharap kami ni Batas. Gusto nyo bang makasakse ng isa pang laban na malupit? Pues panoorin nyo kung palabasin to mula sa retirement para pag-retirein ko uli. Damn, call out. Hiraya Battlegrounds. Oh, hindi mo tapos. Sorry. Takma lang. At ikaw, lumabas ka na sa kwadrado. Sabayan mo yung mga tao. Makihiyaw ka na lang sa crowd. Kunwari di kita nilang paso. Damn. Toronto, make some fucking noise, man. Yo! Post credit. Kakamayan ko pa rin tong naalaban ko. Patunay lang na ako sport pagdating sa battle. Ngayon tapos ko na siyang kamayan, paabot ng hand sanitizer. Oh, nice game. Galing. Grabe all out yung battle na yun. Yun nga sinasabi ni dito minama ni EJ. Pero naman kasi, yun yung maganda doon kay EJ. Alam na hindi ito malaking event or hindi ito malaking league. Hindi siya nagpabaya, hindi siya nag-freestyle kasi di ba nga tama sabi niya mga gantong mga event, bini-freestyle na lang dapat. Pero hindi, pinakita talaga niya na EJ Power. Kaya dumurog talaga. Pag semis talaga ni sa buhay, tingin ko talaga kaya. Hindi lang talaga siya nag-choke kay GL. Malakas yung chance niya kay GL eh. So anyways, dito lang sa reaction na to. I'll see you on the next one. Bye!